I've been meaning to ask you about this. No? Yes. I'll give you the opportunity to clarify this because you've been bashed all over social media Yes. because of that ideally comment, no? Basahin ko lang, no? Sabi niyo, ako personally, nasabi ko naman to noon pa, yung mga nangyaring pagpatay sa ating bansa at kailangan po nating harapin na nagkaroon talaga ng extrajudicial killing sa ating bansa, ay dapat po ang trial niyan, ideally, ay dapat dito talaga sa Pilipinas Yes. kasi mga biktima po ay nandito rin sa Pilipinas. But you also clarified that you are respecting the process sa ICC. Yes. Unang-una, do you think, paki-clarify na, what exactly did you mean? Okay, alam mo, Christian, hindi kasi siya binary na either dito ka or dito ka, no? We can respect the ICC process. In fact, isa ako sa mga nagbumoto na manatili sa ICC. So we respect the ICC process. Pero aminin na natin, kung mas malakas yung bayan natin, kung mas maganda yung judiciary natin, kung mas matibay yung ating bansa, we should be able to resolve our issues here in our country. No? And I know most Filipinos feel the same way. Kung mas malakas tayo at mas matibay tayo. Kaso hindi. Now, it was the decision of the President na dalhin si President Duterte sa Hague. No? In another universe, kung iba yung presidente o iba yung circumstances natin, we should be able to decide on those cases here. Kaso lang hindi. No? Now, ito yung tanong ko. Yung position ko na yan, I've had that position matagal na. In fact, we probably talked about it even before. I've been on Karen Davila's show before talking about this, even in 2024 or 2023 pa. Matagal na yan. Ang nakapagtataka, mula sa statement ko na yan, naging vice presidential ako ni Sara Duterte within 2 days. No? So, I think nakapagtataka kung paano nag-evolve yung sinabi kong yon into something completely political again. Pwede naman natin tingnan yung issue na yon bilang isang posisyon ko. Maybe other people may not agree with me. But I know for a fact that most Filipinos will agree with me na we wish and we hope and we should aspire to have a justice system na mas malakas sa ating bansa so we can resolve our own issues here. Kasi ang kritisismo puro is late na yung ganong komento given the gravity of the drug war that happened. Well, it's my position, Christian. You don't regret saying that at that No, time? because that's my position, no? Sabi ko naman, we respect the ICC process. Pero, as a leader of the country, we should aspire to have a stronger justice system. Yes. Kailangan tinatrabaho natin yan. Now, alam ko, marami tayong kaibigan. Focus sila sa Hague. And that's been their life's work already na matuloy yung mga trials Hague. Naintindihan ko sila. Pero, intindihin nyo rin yung posisyon ko na bilang isang gumagawa ng batas, isa sa mga nagpapanday ng ating kinabukasan, na dapat ang ina-aspire natin, maging matibay tayo enough, maging malakas tayo enough, na kaya nating ma-resolve yung issues natin sa sarili nating bansa. I think, in the end, yun dapat yung inaasam-asam natin. Address the real concerns of ordinary Filipinos in the amid this crisis. Tama. So, unang-unang, ang pinaka-problema ng taong bayan ngayon yung presyo ng bilihin, no? At yung pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, nagtutuloy-tuloy yan sa presyo ng bilihin. Even if matapos yung conflict sa Middle East, itong epekto ng pagtaas ng diesel at gasolina natin, magtutuloy-tuloy yan eh. And ilang buwan pa yan. So mahalaga na mabantayan talaga yung presyo sa mga palengke, yung presyo sa mga grocery, yung tulong sa ating MSMEs, yung tulong sa ating transport workers. Kung yung jeepney driver tsaka tricycle driver natin ayaw nang lumabas kasi hindi na sila kumikita o hindi na sapat yung kita nila at tumigil sila, titigil yung buong ekonomiya natin. So mahalaga na matutukan natin yung presyo sa palengke, tulong sa MSMEs, tulong sa ating transport workers. And then yung dalawa, kung talagang maging mas malala pa to, Christian, kailangan natin bantayan yung mga ospital at mga paaralan. Nung pandemya, nakita natin nagsara yung mga paaralan. That led to an education crisis. So mahalaga that the resources of government nandyan para yung mga paaralan natin manatiling bukas. Yung tulong sa mga guro, sa mga estudyante, support para our schools are kept open, and of course, our hospitals. Huwag tayong papayag na yung mga nurse at doktor at hospital workers sa sobrang taas ng presyo ng transportasyon or wala na silang makuhang transportasyon, ay posibleng maging problema rin yan sa ating mga ospital. Number one is really to address the prices. No? Yun talaga yung pinakauna. Okay. Number two dyan, yung ating transport workers, MSMEs, and then of course yung 3 areas na kailangan panatiliin nating bukas at maayos. No? These are yung palengke, yung ating mga ospital at yung ating mga paaralan. Let's talk about the actual measures that are put in place by the administration. Anong tingin niya rito? No? Unang-una yung 5,000 peso subsidy, cash assistance subsidy for
drivers, tapos meron sa farmers, no? Mhm. Sapat ba ito? And how long Well, can we sustain this? Sapat siya dun sa nakakakuha. Eh kung di ka nakakuha, Yeah. 'di ba? So yan naman lagi yung problema sa mga gantong klaseng programa. Magbibigay tayo ng tulong, tama yan, pero dapat yung pagbibigay natin kumpleto, no? I think the first time 57,000 lang yung nabigyan. Eh napakarami nating transport workers. Always yung ating tricycle drivers, ang sinasabi nila, nahuhuli sila sa pagbibigyan ng tulong, no? So kung meron tayong programang ganyan, dapat kumpleto. It should be to all of the transport workers. Lahat ng mga matatamaan kailangan makakuha ng tulong. Now sa budget natin, Christian, there's over 220 billion pesos na ayuda programs, no? Pag pinagsama-sama mo lahat ng ayuda programs ng gobyerno, aabot yan ng more than 200 billion. So mahalaga na magamit yan ng tama, no? Sa tamang panahon at sa tamang paraan. And mahalaga na matarget natin yung matutulungan natin. So, you have your transport workers, nandyan yung ating agricultural workers, farmers and fishermen, nandyan yung ating MSMEs, kasi karamihan ng mga Pilipino nagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo. So, kailangan mo ng support program para sa kanila. And then, support program para sa mga nasa palengke para hindi magtaasan yung presyo sa ating mga ospital at ating paaralan. No? Yun yung mga kailangan nating maalagaan talaga, matulungan talaga natin. Okay. Before pagpatuloy natin mga kadonatics, basahin lang natin to. Kasi, interesting din yung pinag-usapan ng dalawang dilawan mga kadonatics. But itong si Bam Aquino ay mukhang tumiwalag. Pakunti mga kadonatics. Slightly leaning towards the middle ground. Ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang may impeachment. Oh, really? Okay. Crisis muna tayo. Well, anyway mga kadonatics. Eto. Gumawa ng Guinness World of Record itong pamahalaan ni BBM. Oh no! Tingnan nyo naman mga kadonatics. Ayan, basahin nyo. First country in the world to declare energy emergency, mga kadonatics. Emergency! Wow! Nung nakarang araw lang mga kadonatics, anong sabi ni Claire Castring na walang crisis sa enerhiya ng Pilipinas? Walang oil crisis mga kadonatics? Bakit ito? First ever! Alam nyo mga kadonatics, dahil sa korupsyong naganap sa Pilipinas, hindi na nila alam paano i-manage yung Pilipinas mga kadonatics. Wala ng pera. Nahihirapan na talaga sila. Kaya eto, this is mga kadonatics BBC News, okay? Philippines declares energy emergency, okay? Sa baba kita nyo naman. Nahihirapan na ang gobyerno ngayon ni Marcos mga kadonatics. Ito na yung tinatawag na karma. Mas nahihirapan pa sila ngayon kaysa sa pandemic time na si Tatay Digong yung presidente. 'Di ba? Ayun. Pag ikaw ay isang namumuno mga kadonatics na walang alam, ay talagang makikita yan. Ang resulta mga kadonatics sa mga nangyayari. 'Di ba? Tingnan nyo. We are the only country mga kadonatics that is not prepared to what is really happening right now mga kadonatics. Nineglect natin ang mga posibleng mangyayari mga kadonatics in the future. Kaya etong nangyayari sa atin nung we are hit by reality, nagkadiletse na ang gobyerno ni Marcos. Well, anyway, pagpatuloy natin mga kadonatics. Pero yung crisis itself, no? May binanggit ang Malacanang na wala pa tayong crisis pagdating sa langis, sa gasolina dahil sapat pa raw yung supply, no? Well, alam mo, Parang hindi ko alam pa paano ipapaintindi sa ordinary Filipino. ako di ko rin naintindihan eh. Honestly, nung sinabi kahapon nata yun, no? Parang lahat nagkamot ng ulo, no? Siguro, tingin ko, ang ibig nilang sabihin, meron pa tayong supply. Oo. Pero pagdating sa krisis, maraming Pilipino nasa krisis na. Kung jeepney driver ka, nasa krisis ka na eh. Kung tricycle driver ka, nasa krisis ka na eh. Kung nagko-commute ka, kinakabahan ka na tumaas ng sobra-sobra yung fares natin, di ba? And if you look at our businesses, nag-worry na sila sa input cost nila, sa kanilang costs para panatiliing bukas yung kanilang mga negosyo. Nasa krisis na rin sila. Yung ating OFWs, nasa krisis na rin sila kasi naramdaman nila yung mga pagsabog sa ere, sa kanilang mga kinilalagyan sa Middle East. No? So, we are in crisis already. We have to address that we are in crisis already. At kailangan magsimula na yung mga measures to address this crisis.
Isa ako sa mga nanawagan na ibaba yung excise tax. I think that's one move that can help lower the price of diesel and gasoline at the gasoline stations. I've always been against the excise tax kahit nung unang panahon pa nung train law. Isa ako sa mga boboto against the train law. Dahil dyan, How about yung VAT? yung VAT, kailangan pag-usapan na rin yan. In fact, in our caucus, na pag-uusapan yung VAT, a number of us are in favor of suspending the VAT on petroleum, pero humingi ng konting oras yung ating Department of Finance, no, na kung pwedeng pag-aralan pa nila. Right now, ang talagang pinupush natin, yung excise tax that's already passed, itatransmit na yan sa Malacanang, and very soon, the President will have the power to suspend the excise tax on fuel. Sa diesel, pwede yung mga 10 pisong pagbaba. Sa ating gasoline, maybe about 6 to 7 pesos. Pero Christian, kailangan mabantayan rin natin yan. Kasi yung ating oil companies, posibleng matago lang yung pagbaba ng excise tax, di ba? So kasama dun sa batas, nakalagay rin dun na merong oversight function yung Senado at Kongreso na tingnan talaga na dapat mag-reflect yung pagbaba ng presyo sa ating consumers, no? Yung oil deregulation law, are you in favor of repealing it or somehow fine-tuning it to give more teeth sa gobyerno? Palagay ko panahon na tingnan yan ulit, no? At the minimum, kailangan makita natin yung pagpepresyo ng mga oil companies. Be more transparent. Be more transparent, itong VAT, itong excise tax, kung meron tayong measures para pababain yan, nais natin makita na bababa talaga yan. At mangyayari lang yan kung mas bukas sila sa kanilang pagpepresyo ng diesel at gasolina. So, we're talking about it. I'll be honest with you. We're talking about repealing it or amending it or reforming the Oil Deregulation Act. Mahalagang tingnan yan. Sa mga panahon ngayon, mahalaga na yung taong bayan, may nakikita silang movement mula sa gobyerno sa pagtulong sa kanila. Well, alam nyo, mga kadonatics, before natin pagpatuloy, yung excise tax talaga na sinasabi ni Bongbong Marcos na isususpend daw niya, mga kadonatics, pero hanggang ngayon, wala pang suspension na nangyari. Can you imagine? 6 pesos per liter yung dinadagdag dyan, mga kadonatics, yung excise tax. Kaya napakalaking tulong yan kung mawalan ng 6 at least, mga kadonatics, per liters. Okay? Per liter. Tapos yung VAT na, 10 pesos ang dinagdag nila sa VAT. Kung yan, mga kadonatics, mawawala, malaking ginhawa yan para sa mga ordinaryong Pilipino. Isa ko nakikita pang concern. Wait lang. Ang ganito kasi, kaya ang laki ng tax, may excise tax. Kasi itong mga oligarchy, doon yan kumukuha ng pera sa mga ordinaryong Pilipino. Wala yan sa kanila yung paggasto, mga kadonatics, kasi mayayaman yan. Habang tayo yung nagabayad ng tax, naninanakaw ng mga na kulugok na ito, at napakahirap yan para sa kanila na i-suspend, mga kadonatics. Kasi masuspend din yung pagnanakaw nila. Kaya, they will have to think about it. Dito, Senator, yung mga miyembro ng lower middle class. Yung tipong isang tumbling na lang. Exactly. Balik sa kahirapan. Ito mga measures na ito, no? Because we don't really know how long this crisis would last. Paiba-iba yung messaging also from Trump, di ba? Pero do you think we are doing enough so far to deal with this? Hindi pa. That's why yung ating panawagan, tulong sa mga MSMEs, tulong sa mga minimum wage earners. Tama ka yung ating lower middle income level, yung angat na sila sa 4-piece level. Yeah. Kasi yung 4-piece, malinaw yung programa kung paano sila tulungan. Pero itong next level na ito talaga yung masang Pilipino naghahanap ng tulong. Ito yung talagang matatamaan pag tumaas yung presyo sa palengke. So, kailangan may programa para sa kanila, no? So, nandyan yung ayuda. Of course, ang tagal natin pinag-uusapan yung ayuda programs. Ngayon na nandyan na yan. Ngayon na nakapondo dyan over 200 billion. Ngayon yung panahon na magamit yan ng maayos at tama. Yung state of emergency, no? You're advocating for that. How soon mararamdaman yung epekto? Well, pag may state of emergency ka kasi, Christian, pwede ka maglagay ng price ceiling sa essential goods, no? That's really, I think, yung pinakapangunahing hinahanap natin dyan. Alam ko rin may mga ibang powers that you can exercise para masigurado yung supply ng langis sa merkado, no? So, these two measures talaga yung nakikita natin. Pero yung pinakamahalaga sa taong bayan, yung may price ceiling tayo sa essential goods habang nangyayari itong pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Okay. Meron tayong dalawang malaking problema na nakikita ko po, no? Of course, mas malaking problema sa ekonomiya, yung crisis. Pero at the same time, we're also dealing with the political issues, no? I'd like to get your thoughts on this, no? May mga nagsasabi kasi na bawasan na yung pag-uusap tungkol sa politika.
Kasi dapat ang problema natin yung ekonomiya. Nasa inyo yan. Kasi kayo yung laging nagbe-bring up ng politika. Ako, honestly, Christian, Ay, nako. That was straight to the point, mga kadonatics. Headshot. Nasa inyo yan. Paano na, mga dilawan kayo. as you know, nandito kami para magtrabaho. And right now, any talk about the next elections, anong mga grouping, tandem o survey, palagay ko, mas naiinis pa yung taong bayan. Ang hinahanap nila, aksyon pagdating dito sa mga problemang ito. And ang hinahanap nila, magtulungan naman kayo. Here in the Senate, to be fair, pagdating sa ekonomiya, may kakayahan kaming magtulungan at may kakayahan kaming magsama-sama. So, I agree na right now, ang economic crisis natin ang pinakamahalagang pag-usapan. Ito muna ang i-focus natin. Pero at the same time, gumugulang, for instance, yung elephant in the room. May impeachment Yes. proceedings sa House, no? Anong attitude nyo rito? Well, the context ano of all kasi, this- it's a constitutional duty of the Senate to try any impeachment that is brought up by the House. At handa naman kami. Handa kaming maging judge, maging mga judges dito. Handa kami na tingnan yan fairly. Pero that's really up to the House kung anong gagawin nila dyan. I think ang Senado, ang masasabi lang namin, kung ano man ang gagawin nila, handa kami dito. Mukhang matutuloy ba yung forthwith kung sakasakali? We should follow the Constitution, Christian. That's been my position ever since, no? So kung yan ay aabot sa amin, may tungkulin kami na ituloy yan, no? Pero kung kailan yan na pupunta dito or anong plano, nasa Kongreso yan. Pero what do you think of the end or proposition by the Duterte supporters sa tipong sinasabi nila, huwag na pag-usapan itong impeachment. Ang problema itong issue ng ekonomiya. Well, sa taong bayan, ang problema talaga ng ekonomiya ang pinakaunang doon. But that's really up to Congress. Desisyon yan ng Kongreso. At alam mo naman kami dito, may parliamentary courtesy kami. No? So, whatever Congress decides, kung i-decide nila na itaas yan sa amin, handa kami dito. Kung i-decide nila na ipagpaliban yung impeachment hearings, then that's really up to them already. Ito po nakadikit sa issue ng bituka to, no? Kasi inisip ko rin dati, kung yung pondo ng bayan hindi naman kinulimbat, mas marami tayong Exactly. Ibig sabihin, kaya dapat pagsabayin yung pag-address economic issues at saka accountability. Ang tanong ko po, parang nakakalimutan na yata dito sa issue ng flood control. What do you think? Well, alam mo, we're also tracking social media, no? Siyempre, nagiging, siya, it takes a backseat to the economic problems. Pero Christian, hintayin mo lang mag-rainy season ulit at magbabaha ulit at aakyat ulit yan sa isipan ng mga tao. And you're absolutely correct. Kung hindi yan nanakaw, ang raming pera natin, no? Para sa classrooms, para sa tulong sa mga nangangailangan, para sa ating mga ospital. Babalik at babalik tayo dyan eh. Yung bansa natin, napakalaki ng budget. Kung ninanakaw ang 1 trilyon dyan, 1 trilyon yung piso na hindi pupunta sa taong bayan. At kapag panahon ng krisis, ito yung panahon na kailangan mo ng cash. Kailangan mo ng pondo. No? Ito yung panahon na itong budget na ito yung dapat binibigay sa ating mga magsasaka, mangingisda, sa ating mga nagbebenta sa palengke, sa ating transport workers. This is the time that we should have all of this cash. At kung tatanungin mo ako, dapat nakahanda yung gobyerno dito. Kung sasabihin sa akin, walang cash o walang pondo, ang tanong ko, saan napunta yung pera? Diba? And you're correct. All of these years na nagnanakawan lang tayo, yung perang yan, dapat napupunta yan sa taong bayan, dapat napupunta yan sa progreso ng ating bansa. Nababagalan din ba kayo dun sa proseso ng pagpapanagot, especially dun sa mga malalaking isda? Oh, hindi lang ako. I think lahat tayo. I think lahat tayo. Ang hinahanap natin dyan, Christian, ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Yung ikulong ang sangkot, we're still waiting, di ba? Naghihintay pa rin tayo. Ibalik ang pera? What? Andun na sa mga kalyado Yung nyo. ibalik yung pera. Parang last I heard, by mga measures to reclaim, pero ilang billion lang yan, umaabot ng hundreds of billions yung nanakaw sa atin. Baguhin ang sistema, yung bill natin, yung kadena bill. We're still waiting for the congressional version. I have a commitment from them na ipapasa yan in the next session. So hopefully, before the next SONA, pasado na yung kadena law. And that will create the measures para mas magkaroon tayo ng transparency. At least yun, may movement. Pero I think yung taong bayan, naghihintay talaga na gumalaw dito. Now, ito na yung crisis na ito. We have to address this crisis first, no? Kasi kung tutuusin itong posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin, baka, we don't know, baka mag-lead din to into a supply crisis. Pag nagka-supply crisis tayo, Christian, titigil ang ekonomiya natin. So, all hands on deck, kailangan nakafocus tayo dito. Pero ako,
Ang alam ko hindi to mawawala. Kasi as soon as magsimula ang rainy season, pag pumatak na yung June or July, nagsimula na yung rainy season, nagsimula na ulit yung pagbaha, maalala ng tao yan. And I'm hoping that we can see resolution on these cases even before the next State of the Nation. If I'm not mistaken, you were among those that signed, no? Yung Blue Ribbon Committee report, at least yung partial. Yes. Ano bang kinabukasan ng report na yan? Well, it's still being routed here. So, Pero what's keeping it from coming to fruition? At least yung logical conclusion niya. you have to ask the other senators, no? But From your perspective. it's being routed now. Nakalagay naman doon na yung mga nabanggit, kailangan imbestigahan, kailangan ng further fact-finding, and therefore I signed that. Would you agree na itong problema natin na kinakaharap ngayon, this would somehow define our future, especially in 2028? Well, alam mo, ang rami kasi nangyayari sa... ang tagal pa kasi ng 2028, Christian. It's Matagal na malapit. Matagal na malapit, exactly. No? 2 years away, nobody expected na magkaka-crisis tayo na ganito even in January, right? No? Hindi natin ina-expect to. So marami talagang mangyayari. Palagay ko yung lahat ng mga instances na ito yung magli-lead up to the 2028 decision. Sana ang taong bayan yung makikita nila, yung hanapin nilang mga leader, yung kayang mag-address ng mga krisis na ito, no? Kayang tugunan yung mga problema, kayang umaksyon ng mabilis, at maging matibay, no? Pagdating sa mga issues ng korupsyon. Nakakahiyang pag-usapan ang gantong politika habang nagkakakrisis tayo. It's just not the right time. Ang politika, may tamang panahon yan, may tamang oras yan, and right now, it's just not the right time, honestly. Yeah. The more we talk about politics, the more we divide the country. Now is the time we have to bring people together, no, to address these problems genuinely. No? Tama talaga. Tama talaga, Bam Aquino. Kaya pagsabihan mo yung mga kadilawan mo, pinklawan mo na mga kasama, na stop the nonsense already. Di ba mga kadonatics? Sila naman talaga yung palagang si Inday Sara Duterte ay tatakbo sa 2028 ay kailangan na lang i-impeach natin. Nako, wala talaga akong kahit maganda yung mga pinagsasabi ni Bam Aquino, mga kadonatics. Sino ba naman yung mga anti-China dito? Ito sila mga kadonatics, itong dalawang to. Mga anti-China yan sila, lahat ng pinklawan at dilawan. At look, look mga kadonatics, pati ang loyalista, anti-China yan. Kaya nga galit na galit sila sa mga DDS supporters, sa mga Duterte kasi pro-China daw. Yan yung palaging kinakabit nila sa atin mga kadonatics, pro-China. Pero tingnan nyo naman ang pro-America. Yung mga pro-America daw to sila. Si Trump ang nag-create ng crisis na to mga kadonatics by attacking Iran. Anong nangyari ngayon sa Pilipinas? Grabe! Sa atin yung grabing epekto mga kadonatics. We are the first country to declare emergency energy crisis mga kadonatics. Can you imagine that? May tulong ba galing sa Amerika? Ay! Wala! Sino ang open mga kadonatics na tulungan ang Pilipinas? Sino? Ang China. Kaya nga, sabi nila, may pattern talaga itong mga dilawan at loyalista, kainsuka. Kasi mga kadonatics, lumalapit na ngayon si BBM, sa China. What the heck? Lumalapit na ngayon. While, I don't hear any talks on mga kadonatics on Donald Trump. Kung ano yung gagawin nila sa crisis sa Pilipinas. Akala ko ba alay? Bakit sa China tayo? Akala ko ba hate na hate nyo ang China? Hate na hate nyo ang mga Duterte at mga DDS kasi pro-China. Ngayon, sino? Sabi ng embassy mga kadonatics, Chinese embassy sa Pilipinas, we are open if the administration is serious and sincere mga kadonatics, we are open to help the economy. Yun mga kadonatics ang sabi ng Philippine Embassy. It's not verbatim mga kadonatics, but you get the point. Ayun nga, makikipag-usap na ang BBM administration. Kakahiya kayo. Sen, ito last question. Kasi I've been meaning to ask you about this. Yes. I'll give you the opportunity to clarify this because you've been bashed all over social media because of that ideally comment. No? Basahin ko lang. No? Sabi nyo, ako personally, nasabi ko naman to noon pa, yung mga nangyaring pagpatay sa ating bansa at kailangan po nating harapin na nagkaroon talaga ng extrajudicial killing sa ating bansa ay dapat po ang trial niyan, ideally,
ay dapat dito talaga sa Pilipinas Yes. kasi mga biktima po ay nandito rin sa Pilipinas. But you also clarified that you are respecting the process sa ICC. Yes. Unang-una, do you think, paki-clarify na, what exactly did you mean? Okay, alam mo, Christian, hindi kasi siya binary na either dito ka or dito ka, no? We can respect the ICC process. In fact, isa ako sa mga nagbumoto na manatili sa ICC. So we respect the ICC process. Pero aminin na natin, kung mas malakas yung bayan natin, kung mas maganda yung judiciary natin, kung mas matibay yung ating bansa, we should be able to resolve our issues here in our country. No? And I know most Filipinos feel the same way. Kung mas malakas tayo at mas matibay tayo. Kaso hindi. Now, it was the decision of the President na dalhin si President Duterte sa Hague. No? In another universe, kung iba yung presidente o iba yung circumstances natin, we should be able to decide on those cases here. Kaso lang hindi. No? Now, ito yung tanong ko. Yung position ko na yan, I've had that position matagal na. In fact, we probably talked about it even before. I've been on Karen Davila's show before talking about this, even in 2024 or 2023 pa. Matagal na yan. Ang nakapagtataka, mula sa statement ko na yan, naging vice presidential ako ni Sara Duterte within 2 days. No? So, I think nakapagtataka kung paano nag-evolve yung sinabi kong yon into something completely political again. Pwede naman natin tingnan yung issue na yon bilang isang posisyon ko. Maybe other people may not agree with me. But I know for a fact that most Filipinos will agree with me na we wish and we hope and we should aspire to have a justice system na mas malakas sa ating bansa so we can resolve our own issues here. Kasi ang kritisismo puro is late na yung ganong komento given the gravity of the drug war that happened. Well, it's my position, Christian. You don't regret saying that at that No, time? because that's my position, no? Sabi ko naman, we respect the ICC process. Pero, as a leader of the country, we should aspire to have a stronger justice system. Yes. Kailangan tinatrabaho natin yan. Now, alam ko, marami tayong kaibigan. Focus sila sa Hague. And that's been their life's work already na matuloy yung mga trials sa Hague. Naintindihan ko sila. Pero, intindihin nyo rin yung posisyon ko na bilang isang gumagawa ng batas, isa sa mga nagpapanday ng ating kinabukasan, na dapat ang ina-aspire natin, maging matibay tayo enough, maging malakas tayo enough, na kaya nating ma-resolve yung issues natin sa sarili nating bansa. I think, Tama. in the end, yun dapat yung inaasam-asam natin. Yun naman yung ibig ko sabihin. Hindi ko lang alam kung bakit na-twist na siya. Kasi na-twist siya bigla na si Senator Aquino, ano na yan, lumipat na ng side, lumipat na ng politika. Siguro nag-a-apply na Vice President ni Sara Duterte. Paano nangyari yung ganong usapan? I mean, you were there, di ba? How do you go from a logical leap mula doon papunta sa politika? So, babalik ako, masyadong nakafocus tayo sa politika. Lahat na lang may kulay politika. Di natin kayang tingnan yung mga problema bilang mga problema na dapat tugunan. We have problems that we see that we need to address. Our countrymen, ang rami mga issues na hinaharap, kailangan nating tulungan. Yung politika, honestly, nagugulo. Yung kulay ng politika, nagugulo ang lahat ng trabaho at ang mga statement na ganito. Nagkabati na ba kayo ni Barry Gutierrez? I heard sinitan nyo siya tungkol dyan eh. Well, I talked to you about it. Siya yung nagsabi niyan, di ba? Tama ba? Yes. Nagkita kami sa birthday party ni Senator Risa. So we talked about So it. what happened there? Wala, pinag-usapan namin. No. Did you Yun. feel bad about it? Well, yung pinag-usapan namin is really up to me and Barry. And clarify ko lang na paano nangyari yun na mula sa isang simpleng statement, suddenly nagbago na yung politika natin. No? So, ako, Christian, honestly, too much airtime on this issue. It's really done. It's finished already. Ang kailangan natin bigyan ng pansin talaga, yung pangangailangan ng taong bayan. That's really the focus, no? Senator Ba, maraming salamat. Thank you. Salamat. Thank you. Tahimik masyado siya eh. Wala siyang i-argue mga kadinatis itong si Christian Esguerra. Well, anyway, pareha silang dilawan na. Kaya, nako, hindi nila matanggap yung statement na yun na kahit may katotohanan talaga mga kadinatics, ito'y isang sampal sa Supreme Court na hindi kayang mag-trial sa Pilipinas mga kadinatics. So, anong ibig sabihin yan? Useless ang Supreme Court sa Pilipinas. Useless ang sistema, hustisya sa Pilipinas. Comment down below mga kadinatics kung agree kayo kay Bam Aquino. And I will read it mga kadinatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.